Bakit kailangan ng Pilipinas makipag-partner sa Ukraine? Sa unang tingin, parang wala namang koneksyon ng giyera sa Europe sa sitwasyon natin dito sa Southeast Asia. Malayo sila, magkaiba ang kultura, at magkaiba ang kalaban. Pero kung susuriin nating mabuti ang mga kaganapan sa battlefield ngayon, lalo na ang pag-usbong ng mga tinatawag nating Hornet kamikaze drones, makikita nating ang Ukraine ay hindi lang lumalaban para sa kanilang lupa, kundi sila rin ang nagsisilbing laboratorio ng makabagong pakikipagdigma na kailangang-kailangan nating matutunan. Kamakailan lang, nag-report ang kilalang Usin Technical tungkol sa mga Russian male bloggers na tila natataranta na. Ayon sa kanila, ang mga Ukrainian Hornet kamikaze drones ay epektibong tumatama sa mga Russian supply vehicles kahit malalim na ito sa kanilang rear areas malapit sa Mariupol. Ang nakakatakot para sa mga Ruso, ang mga drone na ito ay inilalarawan bilang jam-resistant at may kakayahang magsagawa ng semi-autonomous targeting. Ibig sabihin, kahit anong electronic warfare ang ibato mo, itutuloy pa rin ng drone na ito ang misyon niya. Sa mga footage na inilabas ng Azov Corps, makikita ang mga drone overlays na tila may sariling isip habang tina-track at tina-target ang mga military trucks sa gitna ng highway. May mga thread images din na nagpapakita ng makapal na usok mula sa mga nasunog na sasakyan sa mga ruta ng supply. Ang mga Hornet drones na ito, na gawang Ukraine, ay balitang may kasamang AI at neural network features. Pinapayagan nito ang mahahabang range na logistics interdiction, na umaabot na lagpas 100 kilometro mula sa frontline. Ngayon, bakit ito mahalaga sa Pilipinas? Isipin niyo ang ating geography. Tayo ay isang arkipelago. Ang ating defense strategy ay nakadepende sa kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga isla at karagatan nang hindi gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar na wala naman tayo. Dito papasok ang partnership sa Ukraine. Ang teknolohiya ng mahihirap pero matatalino. Ang Ukraine ay hindi hamak na mas maliit ang budget kumpara sa Russia noong nagsimula ang invasion. Pero nagawa nilang itabla ang laban dahil sa innovation. Ang Hornet drone ay simbolo ng asymmetric warfare. Ito ang teknolohiya na hindi nangangailangan ng mamahaling jet fighter para wasakin ang isang tangke o isang supply ship. Sa Pilipinas, nahaharap tayo sa mga hamon sa West Philippine Sea. Mayroon tayong malakas na kapitbahay na may dambuhalang barko at sopistikadong radar systems. Kung susubukan nating tapatan sila sa dami ng barko, talo tayo agad. Pero kung matututo tayo sa Ukraine kung paano gumawa ng mga jam-resistant drones na may AI, maaari nating gawing delikado ang bawat pagpasok ng mga dayuhang barko sa ating teritoryo. Ang Hornet drone ay hindi lang basta laruan na may bomba. Ang neural network features nito ay ibig sabihin na kayang kilalanin ng drone ang target kahit mawala ang signal mula sa operator. Sa gitna ng dagat, kung saan madaling i-jam ang radio signals, ang ganitong teknolohiya ay game changer. Isipin nyo kung ang ating Philippine Navy o Philippine Army ay may ganitong capability. Hindi natin kailangang magbuwis ng maraming buhay sa harapang bakbakan dahil ang teknolohiya na ang gagawa ng trabaho para sa atin. Ang aral ng logistics interdiction. Ang tagumpay ng Hornet drone sa Mariupol ay nakadepende sa pagputol ng supply lines. Sabi nga ng mga military experts, amateurs talk about tactics, but professionals talk about logistics. Kahit gaano pa kalakas ang kanyan mo, kung wala kang bala o krudo, wala kang silbi sa battlefield. Nakita natin sa mga report na ang mga Russian supply trucks ay tina-target habang bumibiyahe sa mga highway. Sa konteksto ng Pilipinas, ang ating logistics ay dumadaan sa dagat at sa mga coastal roads. Kung makikipag-partner tayo sa Ukraine, makakakuha tayo ng blueprint kung paano depensahan ang ating mga isla sa pamamagitan ng pag-atake sa logistics ng kalaban bago pa man sila makatapak sa ating dalampasigan. Ang abilidad ng Hornet na lumipad ng mahigit 100 kilometro ay napaka-importante. Ibig sabihin nito, mula sa isang probinsya, kaya nating abutin ang mga target sa malalayong bahagi ng ating exclusive economic zone nang hindi na kailangang magpadala ng malaking barko na madaling makita sa radar. Ito ay cost-effective defense. Bakit Ukraine ang tamang partner? Maraming bansa ang nagbebenta ng drones. Nandyan ang Amerika, Turkey, at Israel. Pero ang kaibahan ng Ukraine, ang kanilang teknolohiya ay battle-tested sa pinakamataas na level ng modern warfare. Ang mga drones nila ay hindi lang dumaan sa test flight sa disyerto,
dumaan ang mga ito sa pinakamatinding electronic warfare environment sa kasaysayan ng mundo. Kung bibili tayo sa ibang bansa, bibili lang tayo ng produkto. Pero kung makikipag-partner tayo sa Ukraine, makakakuha tayo ng real-world data. Masasabi nila sa atin kung ano ang gumagana at ano ang hindi kapag ang kalaban mo ay gumagamit na ng advanced jamming technology. Bukod pa rito, ang Ukraine ay bukas sa technology transfer. Gusto nilang magkaroon ng mga kaalyado na may kakayahan ding mag-produce dahil kailangan din nila ng diversified supply chain. Para sa Pilipinas, ito ang pagkakataon na hindi lang tayo maging consumer, kundi maging producer din. Imagine a Philippine-made drone based on Ukrainian Hornet technology, optimized para sa ating tropical at maritime environment. Iyan ang tunay na self-reliance defense posture. Ang AI at ang kinabukasan ng digmaan. Maraming tao ang natatakot sa AI, pero sa modernong gyera, ang AI ay necessity. Ang neural network sa Hornet drones ay ginagamit para sa image recognition. Ibig sabihin, kahit mausok, kahit madilim, o kahit sinusubukan ng kalaban na mag-camouflage, kaya pa rin itong makita ng AI. Sa West Philippine Sea, ang visibility ay madalas na problema dahil sa panahon. Ang pagkakaroon ng drones na marunong mag-identify ng barko o military hardware gamit ang AI ay magbibigay sa ating sandatahang lakas ng mata na hindi napapagod at hindi nagkakamali. Ito ang talino na kailangan nating i-absorb mula sa mga Ukrainian engineers. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng drones. Ito ay tungkol sa pag-unlad ng ating local defense industry. Kapag nakipag-ugnayan tayo sa kanila, ang ating mga engineers at software developers ay magkakaroon ng access sa mga algorithm na subok na sa gitna ng putukan. Ito ay investment sa ating human capital, geopolitics at paninindigan. Higit sa teknolohiya, ang partnership na ito ay may malalim na mensahe sa buong mundo. Ang pagsuporta at pakikipagtulungan sa Ukraine ay pagpapakita na ang Pilipinas ay kumakampi sa international law at sa soberanya ng bawat bansa. Pareho tayong bansa na nahaharap sa pressure mula sa mas malalaking powers. Ang pagkakaroon ng partnership sa pagitan ng dalawang bansang ito ay nagpapadala ng signal na hindi tayo basta-basta magpapasindak. Ang kwento ng Hornet drone ay kwento ng determinasyon. Isang bansa na halos walang budget para sa high-tech weaponry noong una, pero ngayon ay nangunguna na sa drone innovation. Iyan ang inspirasyon na kailangan ng Pilipinas. Hindi kailangang maging mayaman para maging malakas ang depensa. Kailangan lang ng talino, tamang partner, at tapang na gumamit ng makabagong paraan. Sa huli, ang pakikipag-partner sa Ukraine ay hindi lang tungkol sa paghahanda sa gyera. Ito ay tungkol sa pag-iwas dito. Kapag alam ng kahit sinong potensyal na agresor na ang Pilipinas ay may kakayahang magpalipad ng mga Hornet-like drones na kayang tumagos sa kanilang jamming at wasakin ang kanilang logistics 100 kilometro ang layo, magdadalawang isip sila. Defense through deterrence. Iyan ang layunin natin. Ang mga report mula sa OSINT Technical at ang mga video mula sa ASEVCOR ay hindi lang balita mula sa kabilang panig ng mundo. Sila ay mga babala at aral para sa atin. Ang teknolohiya ay narito na. Ang tanong na lang ay kung kailan tayo kikilos para masiguradong hindi tayo maiiwan sa mabilis na takbo ng panahon. Ang partnership sa Ukraine ay hindi opsyon, ito ay pangangailangan para sa isang bansang nagnanais na tunay na maging malaya at ligtas sa sarili nitong bakuran. Panahon na para tingnan natin ang Hornet drones hindi lang bilang sandata ng Ukraine, kundi bilang inspirasyon para sa ating sariling depensa. Maraming salamat sa pakikinig sa ating malalimang pagsusuri. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong kababayan na makaintindi sa kahalagahan ng modern defense technology para sa ating inang bayan. Manatiling mapagmatsyag, manatiling maalam. Hanggang sa susunod na talakayan dito lang sa ating channel.